Wellman TV. Jeric Agosta. Kabanata 66. Pagkasakay nina Sofia at Harlan sa Mercedes, hindi sila makapaniwala na kay Jeric ang ganoong karangyang sasakyan. Tumingin sila sa paligid at hinangaan ang sasakyan. Hindi dahil hindi pa sila nakakita ng mga mag-agarang sasakyan noon. Ang dahilan kung bakit sila nagkaganito ay pagmamayari nitong luxury car. Jeric. Kaya naman tumingin sila sa paligid at hinangaan ang sasakyan, tinatreto ito na parang isang kayamanan. Sa huli, mukhang naguguluhan si Sofia at tinanong si Jeric, "Anak, bakit hindi ka pumunta sa bayan para makita ng lahat dahil bumili ka ng ganoong karangyang kotse?" Sofia, ang nourish lang na walang taste ang magpapakitang gilas pagkatapos bumili ng luxury car. Nagpout si Harlan at hindi sumasang-ayon. Nagtapos ang aming anak sa isang nangungunang universidad. Paano siya kumikilos ng hindi maayos? Hindi mapigil ang mapangiti ni Jeric nang marinig ang kanyang mga magulang. Sa katunayan, tama ang kanyang ama. Ayaw ipakita ni Jeric sa mga taga-nayon na parang nourish. Ito rin ang dahilan kung bakit niya hiniling ang kanyang mga magulang na pumunta sa pasukan ng bayan. Ginusto ni Jeric na manatiling mababang profile. Nga pala, anak, saan ka nakakita ng napakaraming pera para makabili ng ganoong karangyang sasakyan? Sunod-sunod na tanong ni Sofia. Marami siyang tanong. Lalo na nang sabihin ni Gerald na kumita na siya. Noong una, hindi siya naniwala, pero pagkaupo niya sa luxury car ni Seymour ay naniwala siya sa sinabi ni Gerald. Gusto niyang malaman kung paano yumaman ang kanyang anak. Napatingin din si Harlan kay Jeric na nagtataka. Nakangiti si Jeric habang nagmamaneho. Swerte lang ako. Everly, sabihin sa nanay at tatay kung paano ako nagkamit ng kapalaran. Agad namang napalingon sina Sofia at Harlan kay Everly na nakaupo sa backseat. Hindi kaya alam ni Everly ang tungkol sa kayamanan ni Jeric. Tumingin si Everly sa kanyang mga magulang at sinabing, "Bago ko sabihin sa iyo, mangyaring ipangako mo sa akin na hindi ka magiging sobrang excited at mananatili." Kalmado. Silly girl, anong pinagsasabi mo? Tell me, paano yumaman ang kapatid mo? Si Sofia ay hindi isang matiyagang tao. Halos gusto niyang hilahin ang mga sasakyan ni Everly nang sabihin niyang kalmado sila. Okay. Sasabihin ko sa'yo. Ang dahilan kung bakit kayang bilhin ni Jeric ang napakaganda at mamahaling sasakyan ay nanalo siya sa lottery kamakailan. Ang gantimpala ay $2,000,000. Parang platito ang mga mata ni Sofia nang marinig niya si Everly. Nakabuka ang kanyang bibig, sapat na upang magkasya ang isang itlog sa loob. Natigilan din si Harlan. Hindi maiwasan ni Everly na mag-alala nang makita ang kanyang mga magulang. Mom, Dad, tandaan mo ang sinabi ko. Huwag masyadong excited at kalmado lang. Ang mga salita ay tila gumana at ang kanyang mga magulang sa wakas ay nakabawi mula sa kanilang pagkagulat. Sila ay huffing at puff na tila sila ay dumaan sa isang kaluluwa-stirring kaganapan. $2,000,000. Isang lottery na nagkakahalaga ng $2,000,000. Maliban kung mayaman ang isa, walang ordinaryong tao ang mananatiling kalmado pagkatapos manalo ng lottery na nagkakahalaga ng $2,000,000. Halos himatayan sa tuwa sina Sofia at Harlan nang mabalitaan nilang nanalo si Jeric sa loto sa halagang $2,000,000. Labis silang natuwa kung hindi dahil sa napapanahong babala sa kanila ni Everly na manatiling kalmado. Jeric, nagsasabi ba ng totoo si Everly? Agad namang humingi ng kumpirmasyon si Sofia sa kanyang anak, na nakabawi mula sa kanyang pagkagulat. Tumango si Jeric habang nagmamaneho, "Tama. Nanalo ako ng $2,000,000. Nakabili na ako ng bahay sa Oakhaven para ikaw, tatay, at sister ay magkaroon ng mas magandang buhay sa hinaharap." Naantig si Harlan at sinabing, "Jeric, napakagaling mong anak." "Papa, paano naman ako?" tanong ni Everly na mukhang nasaktan. Nagkatinginan sina Jeric at Sofia at ngumiti, "Magaling ka rin anak." Biglang ngumiti si Everly. Tumawa din si Jeric na nagmamaneho. Maging si Gerald, na nakaupo sa passenger seat, ay naantig din sa mainit na pagmamahalan sa pagitan ng pamilyang apat. Hindi niya maiwasang mapangiti.
Gayunpaman, hindi alam ni Gerald kung bakit hindi sinabi ni Jeric sa kanyang mga magulang na kumita siya ng higit sa $1 bilyong sa pamamagitan ng pamumuhunan sa mga stock. Sa kabaligtaran, gumawa siya ng isang kwento na nanalo siya sa lottery na nagkakahalaga ng $2 milyong. Siyempre, hindi alam ni Gerald na hindi ito gawa-gawa ni Jeric. Nanalo talaga siya sa loto. Para kay Gerald, tila gustong magpakababo ni Jeric at ayaw niyang ipakita ang yaman. Dahil dito, lalo niyang iginagalang si Jeric. Ang Elmwood ay humigit kumulang 250 milya ang layo mula sa Oakhaven, ang kabisera ng Vane. Makalipas ang mga 4 na oras, pinaandar ni Jeric ang kanyang sasakyan at pumasok sa Oakhaven, isang maunlad na lungsod. Sa mahabang panahon na nanirahan sa kanayunan, likas na namangha sina Harlan at Sofia sa matataas na gusali at sa dami ng tao sa labas ng bintana ng sasakyan. Itinuro ng dalawa ang paligid at pinag-usapan ang mga bagay na nahanap nilang nobela. Maya-maya, dumating na ang sasakyan sa palazzo. Nakita ni Harlan ang malalaking tarangkahan ng palazzo at ang matangkad at matipunong gwardya na nakasuot ng beret at uniforme ng militar. Nahihiyang tanong niya kay Jeric. Jeric, mukhang mahal ang lugar na ito, mali ba tayo nang napuntahan? Sa oras na ito, nakarating na si Jeric sa malalaking tarangkahan. Pagkatapos, tumayo ng tuwid ang security guard na nakaberet at nakauniforme at sumaludo kay Jeric sa loob ng sasakyan. Mr. Agosta, bumalik ka na. Magalang niyang bati kay Jeric na nakangiti. Hindi maiwasan ni Harlan ang mabigla. Bakit saludo ang security guard na ito sa kanyang anak? Ibinaba ni Jeric ang bintana at kumaway sa kanya. Salamat, Kapitan. Ang security guard na ito ay ang kapitan ng mga security guard sa palazzo. Noong huling pagkakataon, pinasok ng 2 bodyguard ni Marco ang villa ni Jeric at gustong patayin si Jeric. Ang security guard na ito ang tumulong kay Jeric at nag-escort sa mga nanghihimasok. Kaya, naalala siya ni Jeric. Si Christine, ang panganay na anak na babae ng Evergreen Group ay partikular na nagbilin sa kanya na protektahan si Jeric. Para sa kanya, si Jeric ay isang VIP na kailangan niyang protektahan. Automatikong bumukas ang gate ng villa. Pumasok si Jeric sa residential area sa ilalim ng pagbabantay ng security guard. Habang nagmamaneho si Jeric papunta sa marangyang residential area, natigilan sina Harlan at Sofia sa dami ng mararangyang villa na nakita nila sa lugar. Maging si Everly ay medyo natuwa. Napakaranggal ng villa na tila eksklusibo at mamahaling tirahan. Bumili ba talaga si Jeric ng bahay dito? Naisip niya. Habang hindi mapalagay si Everly at ang kanyang mga magulang, sa wakas ay nakapasok sila sa looban ng isang malaking villa. Pagkatapos, sinabi ni Jeric sa kanila, "Nay, Tatay, Everly, nakauwi na tayo." Kabanata 67. Nang bumaba ang pamilya Agosta sa kotse, nabigla sila sa ganda ng patio kung saan ang mga bulaklak, na sumabog sa isang karnabal ng mga kulay, at ang slate tile na sahig ay nagayos sa isa't isa. Sa kanilang lubos na pagkamangha, isang European-style villa ang itinayo sa natural na tanawin na napakaganda. Halos malagutan ng hininga ang sobrang laki at karangyan nito. Paano sila maniniwala na titira sila sa ganoong karangyang villa mula ngayon? Pakiramdam nila ay nasa panaginip sila. Si Jeric, na nagpark ng sasakyan, ay lumapit sa kanila at sinabing, "Nay, Tatay, Everly, pagod na siguro kayo. Tara na sa loob." Nabalik ang tatlo sa realidad at sinundan sina Jeric at Gerald sa villa. Pagdating nila sa sala na sukdulan sa karangyan ay muli silang natulala. Isang kumikinang na kristal na chandelier, malambot na leather na sofa, mamahaling sahig na gawa sa kahoy, European-style closet, eleganteng mahogany. Hagdan. Nakasilaw sa pamilya Agosta ang iba't ibang mamahaling palamuti sa villa. Hindi nila mapigilan ang kanilang paghinga. Sa kanilang mga mata, paanong ang isang karaniwang tao na tulad nila ay naninirahan sa isang napakagarang villa? Ito ay ganap na isang tirahan ng mayayaman. Sinabi ni Jeric sa kanila, "Pagod na siguro kayo. Dito, maupo at ipahinga ang iyong pagod." Mga binti sa sofa.
Nataranta namang tumango si Harlan at ang kanyang asawa, pati na rin si Everly at saka umupo sa sofa. Gayunpaman, nadama nila ang kanilang sarili na tila sila ay walang iba kundi mga hindi inanyayahang bisita. Nang makitang kinakabahan ng kanyang pamilya, inutusan ni Jeric si Gerald na magtimpla ng kape. Gerald, kunin mo ang lata ng kape sa drawer. Magtimpla ka ng kape para sa mga magulang at kapatid ko. Agad namang nag-oo si Gerald, saka inilabas ang bean sa drawer at nagsimulang magtimpla. Pagkatapos magtimpla ng ilang tasa ng kape, inilagay ito ni Gerald sa mesa sa harap ng mga magulang at kapatid ni Jeric. Sabi niya, "Please have." Ilang kape. Tumango naman silang tatlo. Hindi nila alam kung ano ang sasabihin o gagawin kaya nakaya lang nilang kunin ang mga tasang nasa harapan nila at humigop ng kape nila. Ang high-end na kape ay naglabas ng masaganang, malambing na halimuyak, na walang katapusan sa aftertaste. Sa sandaling humigop sila, nakaramdam sila ng pahinga at pagka-refresh. Wala silang nagawa kundi purihin ito ng tahimik. Matapos uminom ng ilang higop ng kape, sa wakas ay makakapag-relax na sila at makapag-usap ng walang hadlang. Tila nagsimula silang umangkop sa kanilang lubhang marangyang bagong tahanan. Nang makitang nakaka-relax ang kanyang mga magulang at kapatid na babae, alam ni Jeric na epektibo ang kape. Ito ang dahilan kung bakit hiniling ni Jeric kay Gerald na ipagtimpla sila ng kape. Alam ni Jeric na ang kanyang mga magulang at kapatid ay mga ordinaryong tao. Hindi nila inasahan na sa isang marangyang villa sila ay titira sa isang araw na nagkakahalaga ng mahigit $100 milyong. Walang alinlangan, ito ay isang malaking pagkabigla para sa sinuman. Gayunpaman, maaaring mapababa ng kape ang gamot. Ito ay epektibo para sa kanila upang maibsan ang pressure. Tiningnan ni Jeric ang oras sa kanyang cellphone. Pasado 10:00 na ng tanghali. Sabi niya kay Gerald, "Gerald, flip out and get some groceries. Dalhin mo ang aking mga magulang at kapatid sa itaas upang tingnan. Gayun din, hayaan silang pumili ng kanilang sariling mga silid. Pupunta ako." Palabas. Tumango si Gerald at sinabing, "Okay." Pagkatapos, sinabi ni Jeric sa kanyang mga magulang at kapatid na babae, "Maghintay ka." Tumango ang kanyang mga magulang at kapatid. Umalis si Jeric sa sala at nagmaneho papunta sa supermarket sakay ng kanyang Mercedes. Sa halip na lumabas para maghapunan, mas pinili niyang lumabas para bumili ng pagkain at magluto sa bahay. Nais niyang tulungan ang kanyang mga magulang na mas mabilis na masanay sa kanilang bagong tahanan. Pagkatapos ng lahat, ang pagluluto ng pagkain dito ay maaaring ang pinakamabilis na paraan para sila ay umangkop sa isang bagong kapaligiran. Walang katulad ang paggawa sa kanila ng pagkain para maging komportable sila. Makalipas ang isang oras, bumalik si Jeric sa villa mula sa supermarket. Nang bumalik siya sa sala na may dalang dalawang malalaking supot ng iba't ibang isda, gulay, at prutas, nalaman niyang tila ganap na umangkop ang kanyang mga magulang at kapatid sa kanilang bagong tahanan. Sa sala, nakaupo sa sofa ang kanyang ama na naka-cross legs at umiinom ng kape. Nanunood siya ng isang hit na serye ng misteryo sa TV, isa sa mga paboritong drama sa TV ng kanyang henerasyon. Ang kanyang ina at si Everly, sa kabilang banda, ay naglilinis ng maluwag na kusina bilang pagkuha ng kanilang mga sarili sa papel ng mga may bahay. Hindi nakaimik si Jeric. Kanina lang, nag-alala siya na baka hindi masanay ang kanyang mga magulang at kapatid sa bagong bahay. Na misplaced pala ang concern niya. Mas maganda sa ganitong paraan. At least, hindi niya kailangang mag-alala na hindi sila masasanay sa bagong kapaligiran. "Anak, bumalik ka na." Nang makita si Jeric, agad na napasigaw si Harlan sa tuwa. Nagmamadaling nagsalin si Harlan ng isang tasa ng kape at sinabi kay Jeric, "Dapat masubukan ka. Halika at uminom ng isang tasa ng kape." Hindi napigilan ni Jeric na matigilan. Itinuring na ng kanyang ama ang kanyang sarili bilang may-ari ng villa. Nakapagtataka kung gaano kabilis umangkop ang kanyang ama. Nabalik si Jeric sa realidad at sinabi kay Harlan, "Dad, baka mamaya. Dadalhin ko muna yung mga pinamili sa kusina.
Tapos inutusan ni Jeric si Gerald na umupo sa sofa. Gerald, may kanin at olive oil sa bowl. Pumunta at kumuha. Sila. Sabi naman ni Gerald saka lumabas para magbitbit ng mga gamit. Nang makita ni Sofia si Jeric na bitbit ang mga isda at gulay sa kusina, masayang ngumiti siya. Hindi na kailangang sabihin, ang paboritong aktibidad ni Sofia ay pagluluto. Mababagat siya kung hindi siya nagluluto ng isang araw. Ang mga pamilihan na binili ni Jeric ay maaaring masiyahan ang kanyang pagnanais na gumawa ng pagkain. Inabot ni Jeric ang mga pinamili niya sa kanyang ina habang si Gerald naman ay naglipat ng bigas at mantika sa kusina. Pagkatapos noon, hinintay sila ni Sofia na maghintay sa sala para sa hapunan habang si Everly ay nanatili sa kusina para tulungan siya. Nang handa na ang pagkain, napuno ng hangin ang nakakaakit na halimuyak. Ang pamilya Agosta at si Gerald ay nakaupo sa paligid ng isang mesa at nasiyahan sa kanilang unang pagkain sa villa. Ang dahilan kung bakit tinawag itong unang pagkain ay noong mga araw na nakatira sina Jeric at Gerald sa villa, hindi pa sila nakapagluto. Umorder sila ng takeaways o lumabas sa tainga. Gayunpaman, kinailangang aminin ni Jeric na ang luto ng kanyang ina ay mas masarap kaysa sa mga takeaway. Sa hapon, hinatid ni Jeric ang kanyang mga magulang at kapatid na babae sa isang malapit na commercial square. Ang dahilan kung bakit niya sila dinala sa commercial square ay para bumili ng damit para sa kanyang mga magulang. Sa mga luxury shop sa shopping mall, bumili siya ng 4 o 5 set ng damit at sapatos para sa kanyang mga magulang ayon sa pagkakasunod-sunod, na nagkakahalaga sa kanya ng higit sa $100,000 sa kabuuan. Siyempre, ang reaksyon ng kanyang mga magulang ay katulad ni Everly nang bumili siya ng mga damit na may tatak. Ipinilig nila ang kanilang mga ulo, ayaw payagan si Jeric na gumastos ng napakaraming pera sa kanilang mga damit. Gayunpaman, paano nila magagawang baguhin ang isip ni Jeric? Paglabas ng mall, bumulong-bulong pa rin si Harlan. Jeric, bagamat nanalo ka sa lottery ticket na $2 milyong, malapit mo nang maubusan ang lahat ng pera kung mananatili kang walang ingat. Tama na yan. Hindi na natin kailangan magsuot ng ganyan kamahal na damit. Kailangan mong mag-ipon ng pera para sa iyong kasal at sa iyong mga anak. Sinaway din ni Sofia si Jeric. Napaawang ang labi ni Jeric habang iniisip ang sarili, hindi pa nga ako nakakapag-asawa. Saan ako kukuha ng anak? Nanay, sobra na kayong nag-aalala, hindi ba? Gayunpaman, alam ni Jeric na gustong isave ng kanyang mga magulang ang kanyang pera, kaya sinabi niya, alam ko, tatay at nanay. Mag-iingat ako sa aking pera sa hinaharap. Noon lang tumigil sa pagmamaktol ang kanyang mga magulang. Sa sandaling ito, tila may nakita si Harlan, at ang kanyang mukha ay lumiwanag sa isang ngiti. Itinuro niya ang isang nakalock na pintong salamin sa kanyang harapan at sinabing, "Hoy, ang tindahan doon ay tila inuupahan." Natigilan si Jeric. Hindi niya alam kung bakit interesado ang kanyang ama. Hindi niya napigil ang magtanong, "Tay, popahan itong tindahan. Anong mali?" Seryosong pinag-aralan ni Harlan ang shop habang nasa likod ang kanyang mga kamay bago tumango bilang kasiyahan. Well, considering its size and location, it's a perfect place for a restaurant. Pagkatapos, tumingin siya kay Jeric at sa kanyang asawa habang sinasabi niya, bakit hindi natin ito arkilahin at magbukas ng restaurant? Kabanata 68. Noon lang nalaman ni Jeric na balak ng kanyang ama na umupos sa tindahan na ito para makapagsimula ng restore. Siya ay orihinal na dinala ang kanyang mga magulang upang manirahan sa Oak Haven upang masiyahan sa buhay at para hindi sila magtrabaho ng husto. Kaya naman, nang mabalitaan niyang gustong magbukas ng restaurant ang kanyang ama, hindi pumayag si Jeric. Dahil kapag nagbukas sila ng restaurant, mahihirapan silang gumising ng maaga at magtatrabaho ng huli. Sa sandaling ito, ang ina ni Jeric, si Sofia, ay nagpakita rin ng pag-aalinlangan nang sabihin niya sa kanyang asawa, "Mahal, ito ay isang malaking mall, at natatakot ako na ang renta ay mahal." Walang kamalay-malay na sumimangot si Harlan at sumang-ayon, "Oo, napaka-prosperous at siksikan dito. Baka napakamahal ng upa."
Mabilis na sinamantala ni Jeric ang pagkakataon para sabihin, cancel mall ito, kaya talagang mataas ang upa. Kung titingnan ang laki ng tindahang ito, malamang na ito ay 10,000 dolyar sa isang buwan. Nang marinig ito ng kanyang mga magulang ay agad na naglapat ang kanilang mga labi. 10,000 dolyar. Masyadong mahal yan. Nagmamadaling sinabi ni Jeric, mahal. Hindi naman. If you want to do it, I'll contact the people right now and rent this shop. Pagkasabi nun ay nilabas ni Jeric ang phone niya na parang pipirma agad ng lease para sa parents niya. Gayunpaman, ang kanyang mga magulang ay nabalisa at agad na hinawakan ang kanyang kamay. Jeric, huwag kang padalos-dalos. Itong upa na 10,000 dolyar, aabutin kami ng isang taon para kumita sa aming restaurant sa Springvale. Tumango rin si Harlan. Tama, ayaw naming sayangin ang pera mo. Isang tusong tingin ang bumungad sa mga mata ni Jeric. Ito talaga ang gusto niya. Siyempre, ayaw niya talagang tumawag sa leasing office. Ni hindi niya alam ang numero ng telepono pero kahit alam niya ay hindi niya ito tatawagan. Nagpapalabas lang siya ng palabas. Sinadya niyang sabihin na uupahan niya ito ng 10,000 dolyar bawat buwan. Alam niyang hindi matitiis ng kanyang mga magulang na mag-ipon ng pera at pagkatapos ay ibibigay nila ang tindahan. Gaya ng inaasahan, agad na inalis ng kanyang mga magulang ang ideyang magbukas ng restaurant sa sandaling marinig nila ang upa. Tumingin si Jeric sa kanila at nagtanong, ayaw mo na talaga sa shop na ito. Desperadong tumango ang kanyang mga magulang. Hindi na, balik na tayo. Kaya naman, hindi na kinailangan pang tumawag ni Jeric. Sumakay siya sa kotse at bumalik sa palazzo kasama ang kanyang mga magulang. Hindi ko na malayang lumipas ang 5 araw. Sa loob ng 5 araw na ito, nag-enroll si Everly bilang isang estudyante sa Oakhaven High School. Bagamat hindi nagbukas ng restaurant ang mga magulang ni Jeric, nagsimula silang magtanim ng gulay sa hardin ng villa. Nagtrabaho silang dalawa sa maliit na taniman ng gulay na ito, nag-aalis ng damo at nagdidilig. Kahit na nagtanim sila ng mga gulay na hindi gaanong nagtagal at nag-aalaga, silang dalawa na nakasanayan ng magtrabaho sa kanayunan, ay naglalakad pabalik-balik sa taniman na ito ng maraming beses sa isang araw. Sa totoo lang, masyado silang malaya sa villa. Sanay na sila sa pagiging abala, kaya unti-unti nilang namiss ang abala at nakakatuwang mga araw sa Springvale. Sa araw na ito, bumalik sina Jeric at Everly mula sa paaralan at nagulat nang malaman na ang kanilang mga magulang ay nag-impake ng kanilang mga bagahe. Mom, Dad, anong ginagawa mo? Tanong agad ni Jeric sa kanyang mga magulang. Tumingin si Harlan kay Jeric at sinabing, Jeric, nanatili rito sina nanay at tatay, at alam namin na anak ka, ngunit gusto naming pabalik sa kanayunan. Sa kanayunan, maaari tayong magsaka, at mayroon tayong restaurant. Pero dito, wala na tayong kailangang gawin. Tumingin si Jeric sa kanyang ina at tumango ito sa kanya. Makikitang nakapagdesisyon na sila. Noon lang napagtanto ni Jeric na bagamat gusto niyang tamasahin ng kanyang mga magulang ang magandang buhay sa Oakhaven, hindi talaga ito magandang bagay para sa kanila. Nasa 40 pa lang sila at masasabing bata pa at malakas. Ito ay hindi makatotohanan para sa kanila na walang ginawa at magretiro ng maaga. Tila kulang sa konsiderasyon ang kanyang desisyon na huwag hayaang magbukas ng restaurant ang kanyang mga magulang. Kaya't agad na nagpasya si Jeric at sinabi sa kanyang mga magulang, nanay at tatay, ibalik ninyo ang inyong mga malita sa silid. Bukas, dadalhin kita upang makita ang mga tindahan. Maaari kang magsimula ng isang restaurant dito sa Oakhaven. Huwag ka nang babalik sa restaurant na iyon. Nang marinig ito ni Harlan at ng kanyang asawa, nawala ang lungkot sa kanilang mga mukha, at masaya silang ngumiti. Okay. Magsisimula kami ng isang restaurant sa Oakhaven. Ngunit pagkatapos ng unang kagalakan, ang mag-asawa ay tila may naisip, at walang malay na nag-alinlangan muli. Pero masyadong mahal ang upa. Ngumiti si Jeric at sinabing, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa renta. Ang halagang ito ay walang halaga kumpara sa iyo. Karera. Higit pa rito, sa husay ng kanyang mga magulang, hindi siya nag-aalala na maging masama ang negosyo.
Kapag maayos na ang negosyo, hindi ka ba kikita ng higit pa sa renta? Nang marinig ang sinabi ni Jeric, agad na sumili ang mga ngiti sa mukha ng mga magulang ni Jeric. Napuno sila ng kumpiyansa. Well, hindi kami babalik sa kanayunan, ngunit manatili sa Oakhaven upang magbukas ng isang restaurant. Nagbago ang isip ni Harlan at sinabing. Parehong ngumiti sina Jeric at Everly. Mas mabuti kung ang kanilang mga magulang ay maaaring manatili at ang buong pamilya ay magkakasama. Tumulong sina Jeric at Everly na bitbitin ang kanilang mga bagahe pabalik sa kanilang silid. Kinabukasan, nagpunta sina Jeric, Gerald, at ang kanyang mga magulang sa parehong commercial mall ilang araw na ang nakalipas. Napag-alaman nilang ang tindahan na gusto nilang popahan ay may nakalagay pa ring notice sa pagpapaupa. Nang makitang hindi pa nauupahan ang tindahan, hindi naging masaya si Harlan at ang kanyang asawa. Pagkatapos ay kinuha ni Jeric ang kanyang telepono at dinial ang numerong nakasulat sa notice. Ilang beses tumunog ang telepono at sinagot ng isang plaza. May magagawa ba ako para sa iyo? Babae. Hello, ito ang business department ng New Haven Commercial. Hello, I saw unit number 10 in this plaza is currently available for lease. Gusto namin itong rentahan. Sabi ni Jeric. Kung gayon maaari ko bang itanong, saang negosyo ang gusto mong rentahan ng tindahan na ito? Magbubukas ako ng restaurant. Excuse me, high-end restaurant brand ka ba? Nang marinig ito ni Jeric, hindi niya napigil ang sumimangot. Masasabi niya na ang departamento ng negosyo ng plaza ay tila gusto lamang ng mga high-end na restaurant. At ang restaurant ng kanyang mga magulang ay isang maliit na restaurant lamang sa Springvale, kaya natural na hindi ito high-end. Gayunpaman, sinabi ni Jeric sa telepono, tama, kami ay isang kilalang tatak ng restaurant. Bueno, maaari kang pumunta sa departamento ng negosyo sa ikalimang palapag ng Gusali B ng Commercial Plaza. Pag-usapan natin ng detalyado. Okay, salamat. Ibinaba ni Jeric ang tawag at sinabi sa kanyang mga magulang, pupunta tayo ngayon sa Commercial Plaza Business Department para pag-usapan ang tungkol sa tindahan. Medyo nag-alinlangan ang mga magulang ni Jeric. Sabi ni Harlan, Jeric, narinig kong sinabi ng kabilang partido sa telepono na tumatanggap lang sila ng mga kilalang branded na restaurant, pero kami. Si Jeric, gayunpaman, ay mukhang relaxed at sinabing, Tay, kapag nagsimula na ang ating restaurant, gagawa tayo ng pangalan para sa ating sarili. Pagkatapos tayo ay magiging isang kilalang tatak. Pagkatapos nito, magbubukas ang aming mga sangay sa buong Oakhaven. Inaasahan ni Harlan at ng kanyang asawa ang magandang pangitain ng kanilang anak, kaya pinawi nito ang kanilang huling pagdududa at sinundan nila si Jeric sa business department. Kabanata 69. Sa business department sa ikalimang palapag ng Commercial Pizza Building B, isang kabataang babae na nakasuot ng salamin at kasuotan sa opisina ang tinanggap si Jeric at ang kanyang pamilya. Ikinagagalak kung makilala ka. Ako si Irene East, ang manager ng business department ng Commercial Plaza. Si Irene, ang 24 anyos na manager ng business department ay tumayo at magalang na nagpakilalang may ngiti. Napangiti din si Jeric habang sinabing, ako si Jeric Agosta. Ito ang aking mga magulang at aking kaibigan. Tinuro niya ang parents niya at si Gerald at nagpakilala. Mr. Agosta, umupo ka muna. Umupo ang apat na grupo ni Jeric sa sofa ng opisina. Umupo na rin si Irene. Inayos niya ang salamin sa kanyang ilong gamit ang kanyang kamay, tumingin kay Jeric at sinabing, Mr. Agosta, sa telepono lang, sinabi mo na isa kang kilalang brand ng restaurant. Maaari ko bang malaman kung anong brand ito? Isang awkward na ekspresyon ang agad na lumitaw sa mukha ng mga magulang ni Jeric. Sabi ni Jeric. Ang tatak na ito ay hindi pa napunta sa New Haven Commercial Plaza bago, ngunit ito ay tiyak na magiging pinakasikat na tatak sa hinaharap. Ang tila seryosong salita ni Jeric ay nagpaloko kay Irene. Tumingin siya kay Jeric at hindi naiwasang magtanong, hindi kaya KFC ang brand mo. Si Jeric ay may misteryosong ngiti sa kanyang mukha habang marahang umiling. Hindi. Kay McDonald. Hindi. Shake Shack. Hindi.
Inilista ni Irene ang 7 o 8 tatak ng magkasunod, domestic at abroad ang lahat ng tatak na hindi pa nakapasok sa New Haven Commercial Plaza, ngunit sa huli, ang sagot ni Jeric ay hindi pa rin. Nataranta nitong si Irene. Tumingin siya kay Jeric at nagtanong, kung gayon maaari ko bang tanungin si Mr. Agosta, ano ang iyong brand name? Noon lamang mahinahong sinabi ni Jeric, Evermore Diner. Pagkasabi pa lang ni Jeric ng pangalan, agad na nanlaki ang mga mata ng mga magulang ni Jeric na parang na-stretch ang mga nerves nila. Si Gerald, na nakaupo sa isang tabi, ay naaliw sa panlilinlang ni Jeric kaya hindi siya naglakas loob na tumawa. Pilit niyang pinipigilan ang pagtawa. Lalong naguluhan si Irene. Evermore Diner. Hinanap niya sa kanyang isipan ang lahat ng kilalang domestic at foreign branded food chain. Gayunpaman, hindi niya naalala ang isang tatak na tinatawag na Evermore Diner. Kaya, maaari lamang niyang ilabas ang kanyang mobile phone at hinanap ang Evermore Diner sa internet. Paumanhin, walang impormasyon tungkol sa Evermore Diner, ito ang resulta ng paghahanap mula sa Google. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay nag-react si Irene, at naging malamig ang kanyang mukha. Tumingin siya kay Jeric at sinabing, Mr. Agosta, sorry, hindi ko napigilan ang brand ng restaurant na binanggit mo. Seryosong sabi ni Jeric, MS. East, hindi mahalaga kung hindi mo mahanap ang Evermore Diner, ngunit ang tatak na ito ay magiging pinakasikat na brand sa New Haven Commercial Plaza sa hinaharap. Mr. Agosta, ngayon naiintindihan ko na. Ang Evermore Diner ay hindi isang branded na restaurant. Nagsisinungaling ka sa akin, hindi ba? Parang hindi nasisiyahan si Irene. Kinaweyan ni Jeric ang kanyang kamay at sinabing, hindi ako nagsisinungaling sa iyo. Bagamat hindi branded na restaurant ngayon ang Evermore Diner, basta magbubukas ito ng isang buwan, tiyak na ito ang magiging most outstanding restaurant sa New Haven Commercial Plaza. Pasensya na po. Espesyal na sinabi sa amin ng Vice-Presidente namin na ang Unit Number 10 ang pinaka-prime location sa Commercial Plaza, na may malaking floor area. Maaari lamang itong rentahan sa isang kilalang tatak ng restaurant. Bumalik ka na please. Pagkasabi nun, tumayo si Irene. Halata namang wala siyang interes na ituloy ang kanilang pag-uusap. Walang balak umalis si Jeric. Nagpatuloy siya sa pag-upo sa sofa at tumingin kay Irene at sinabing, Miss East, itatanong ko sana, magkano ang monthly rental fee nitong Unit Number 10 shop? Ayaw munang ibahagi ni Irene ang impormasyong iyon, ngunit mula nang magtanong si Jeric, casual niyang sinagot, $40,000 a month. $40,000 sa isang buwan. Dahil dito naramdaman ni Harlan at ng kanyang asawa na para silang nakaupo sa mga pinat karayom. Maging si Gerald ay naramdaman na napakamahal nito. Sa bagay, $4,000 lang naman ang buwanang sweldo niya bilang bodyguard. Magbabayad ng $60,000 bawat buwan para sa tindahang ito. Paano naman? Sa sandaling ito, diretsyong tumingin si Jeric kay Irene. Determinado siyang manalo, at parang nangingibabaw ang kanyang mga salita. Halos hindi makapaniwala si Irene sa kanyang mga sasakyan. Halos himatayan si Harlan at ang kanyang asawa. Sapat na ang $40,000 para manginig sila sa takot. Ngayon, talagang iminungkahi ni Jeric ang pagrenta sa tindahan sa halagang $60,000, pagtaas ng upa ng $20,000 na dama nila na ang kanilang mga puso ay hindi makayanan ang pagkabigla. Anak, ayaw namin, hindi napigilan ni Harlan na subukang hikayatin si Jeric. Gayunpaman, nakangiting tumingin si Jeric kay Harlan at sinabing, Tay, wala itong pera. Hanggat ang tatak ng Evermore Diner ay maaaring iset up, anuman ang $60,000, $6 na milyong dolyar, o kahit $60 milyong dolyar, maaari itong kumita. Pabalik. Dahil sa sinabi ni Jeric, hindi na nakaimik si Harlan. Masyadong mayabang. Katawa-tawa lang ang tiwala ng anak niya. Maging si Gerald ay tila nabuhayan ng loob matapos itong marinig. Ito ang dapat maging isang mahusay na tao tulad ni Gerald na namangha sa katapangan ni Jeric. Gayunpaman, kahit na naramdaman ni Irene ang kanyang pulso, naramdaman ni Irene na si Jeric ay baliw.
Ang 40,000 dolyar sa isang buwan ay napakataas na. Hindi lamang hindi nakipagtawaran si Jeric na bawasan ang upa, handa pa siyang magdagdag ng 20,000 dolyar sa upa, na naging 60,000 dolyar. Hindi ba't isang baliw lang ang gagawa nito? Ang higit na katawa-tawa ay sinabi niya na pagkatapos na maitatag ang pangalan ng Evermore Diner, kikita siya muli ng 60,000 dolyar, 6 na milyong dolyar, o kahit 60 milyong dolyar. Hindi niya akalain na ang kanyang Evermore Diner ay isang international food brand, tulad ng KFC o McDonald's, di ba? Sa makatuwid, tahasan na tinanggihan ni Irene si Jeric, sinusubukang palamigan ang kanyang espiritu. Mr. Agosta, napakaganda ng iyong paningin, ngunit hindi. Kaya madaling makamit ito. Mangyaring bumalik. 70,000 dolyar. Nagpatuloy si Jeric, tawagan ang iyong vice-presidente at sabihin sa kanya na uupahan ko ang numero 10 na tindahan sa halagang 70,000 dolyar bawat buwan. Lahat ay natulala. Nagdagdag si Jeric ng isa pang 10,000 dolyar. Ito ay walang pinagkaiba sa pagtatapon ng pera. Malayo. Malinaw na siya ay mayaman at kusa. Irene had no choice but to turn serious, total dumable naman ang renta sa shop. Bukod dito, tila determinado si Jeric na makuha ang tindahan. Kung handa kang tawagan ang iyong vice-presidente, maaari kitang bigyan ng 4,000 dolyar kapag napirmahan na ang kontrata sa pag-upa ng tindahan. Ang mga magulang na si Jeric ay naglabas ng 2 bundle ng pera mula sa kanyang bulsa at inihagis ito sa mesa. Sa pagkakataong ito, nang siya at ang kanyang lumabas upang maghanap ng isang tindahan, siya ay ganap na nakahanda. Alam niyang kung gusto niyang umupo ng magandang tindahan, kailangan niyang bigyan ng personal na benepisyo ang middleman na tulad ni Irene. Kung tutuusin, ang pagsasabit ng carrot sa harap ng asno ay nagpapabilis nito. Hindi naniniwala si Jeric na hindi matitinag si Irene matapos makita ang kanyang 2 bundle ng pera. True enough, hindi na kayang manatiling walang pakialam o manahimik pa si Irene. Kailangan lang niyang tumawag sa telepono para makakuha ng $4,000. Ito ay kasing dali ng pag-angat ng isang daliri. Hindi niya kayang tanggihan ang ganoong magandang bagay. Kahit gusto pa niyang magpanggap na hindi siya sakam, hindi siya pinakinggan ng mga kamay niya. Kinuha niya ang kanyang cellphone at dinial ang numero ng vice-presidente. Nang makita ito ni Jeric, ang mga sulok ng kanyang bibig ay gumulong sa halos hindi matukoy ng ngiti. Ang pera ang nagpapaikot sa mundo. Mukhang totoo ang kasabihang ito. Kabanata 70. Pagkababa ni Irene ng tawag, sumilay ang napakatamis ng ngiti sa kanyang mukha. Mr. Agosta, iniimbitahan ka ni Vice President Miss Carter sa kanyang opisina. Natigilan ang mga magulang ni Jeric. Di ba sinabi lang nitong Miss East na branded restaurant lang ang tinatanggap ng Vice President ng mall? Bakit payag ang vice-presidente na makipagkita kay Jeric pagkatapos lamang ng isang tawag sa telepono? Tila kapag may sapat na pera sa lugar, ang lahat ay maaaring pag-usapan. Kinuha ni Jeric ang isang bundle ng cash sa mesa at inilagay sa kamay ni Irene. Sabi niya, itong 10,000 dolyar ay para sa tawag sa telepono na iyon. Ibibigay ko sa iyo ang iba pang 10,000 dolyar pagkatapos lagdaan ang lease. Salamat, Mr. Agosta. Masyado kang mabait. Ibinulsa ni Irene ang 10,000 dolyar at magalang na binati si Jeric. Tumingin si Jeric sa kanyang mga magulang at kay Gerald, saka sinabing, hintayin mo ako dito. Pupunta ako. Tumango sina Gerald at Harlan. Pagkatapos noon, sinundan ni Jeric si Irene palabas ng opisina. Ang opisina ng vice-presidente ay nasa ika-20 palapag ng gusali. Sumakay sina Jeric at Irene sa elevator papunta sa ika-20 palapag, at naglakad patungo sa isang opisina na may karatulang, Vice President's Office. Inayos ni Irene ang kanyang damit at kumatok ng 2 beses sa pinto ng opisina. Miss Carter, nandito na si Mr. Agosta. Pumasok ka, pakiusap. Isang boses ng babae ang nanggaling sa opisina. Nang marinig ang boses ng babaeng ito, naramdaman ni Jeric na medyo pamilyar ito. Binuksan ni Irene ang pinto ng opisina at sinabi kay Jeric, Mr. Agosta, pakiusap.
Tumango si Jeric at pumasok. Pagkatapos, nakita niya ang isang batang babae na nakasuot ng pulang damit, nakaupo sa kanyang mesa at nagbabasa ng ilang mga dokumento. Siya ay tumingin kaya suffocatingly maganda. Ang mahaba niyang buhok ay umabot sa batok at nakakalat sa kanyang balikat. Mukha siyang mislan, kaakit-akit, at pambabae. Nang makita ang babaeng ito, sumili ang ngiti sa mukha ni Jeric. Hindi niya inaasahan na dito siya magkikita. Sa oras na ito, natapos nang basahin ng babae ang kanyang mga dokumento at itinaas ang kanyang mga mata. Pagkatapos, kumunot ang kanyang mga kilay habang nagtatakang nagtanong, Jeric, bakit ka nandito? Tama, ang magandang batang presidente ay si Claire Carter. Ipapakilala pa lang ni Irene si Jeric sa Vice President nang marinig niya ang sinabi ni Claire. Hindi niya maiwasang magulat. Maaaring kilala ng Vice Presidente si Mr. Agosta. Matapos mamulat, sinabi agad ni Irene kay Claire, Miss Carter, ito po si Mr. Agosta, na gustong umupa ng no. 10 shop. Nang marinig ito, sumili ang ngiti sa mukha ni Claire. Tumingin siya kay Jeric at sinabing, kaya ikaw ang gustong umupa ng shop number 10 sa halagang $70,000 bawat buwan. Inilagay ni Jeric ang isang kamay sa kanyang dibdib at yumuko na parang isang ginoo habang sinasabi niya, ako nga ito. Hindi lamang natuwa si Claire sa mga kilos ni Jeric, ngunit kahit na si Irene ay naramdaman na si Jeric ay napaka-nakakatawa at nakakatawa. Pagkatapos, sinabi ni Claire kay Irene, Irene, bumalik ka sa trabaho. Oo, Miss Carter. Sabi ni Irene, at lumabas ng opisina, naiwan sina Jeric at Claire. Umupo si Jeric sa isang upuan sa harap ng desk ni Claire. Tumingin siya kay Claire at sinabing, dahil kilala natin ang isa't isa, maaari ba nating pag-usapan ang tungkol sa tindahan? Nakangiting sabi ni Claire, Jeric, hinala ko na hindi ka talaga marunong magnegosyo. Itinaas mo ang $40,000 na upa sa $70,000. Parang binibigyan mo ako ng pera. Hindi sumang-ayon si Jeric at sinabing, sa tingin ko, sulit na pasayahin ang aking mga magulang sa $70,000 sa isang buwan. Tsaka paano mo nalaman na hindi kumita ang restaurant ng parents ko? Hindi inaasahan ni Claire na ganoon ka-confident si Jeric. Tumango siya at sinabing, well, tell me, ano ang mga katangian ng restaurant ng parents mo? Paano ito magiging pinakasikat na brand sa aking mall gaya ng sinabi mo? Tumayo si Jeric mula sa kanyang upuan at naglakad-lakad sa desk ni Claire. Sinabi niya kay Claire, napakasimple. Ito ay natural at malusog. Sa dalawang katangiang ito, tiyak na magiging sikat ito. Hindi masyadong naintindihan ni Claire. Natural at malusog. Tumango si Jeric at sinabing, ang pinakamalaking tampok ng pagkaing inihanda ng aking mga magulang ay natural at malusog ito. Sa ngayon, sa malalaking lungsod, walang kakulangan sa pagkain na may mataas na taba, mataas na calorie, at mataas na protina. Kahit na ito ay nasa pangalan ng natural na mga produktong pagkain sa kalusugan, karamihan sa mga mangangalakal ay sa katunayan ay hindi karapat-dapat sa pangalan. Kadalasan, ginagawa nila ang tinatawag na mga natural na produkto na may mababang sangkap na mga preservative at pampalasa. Biglang nagbago si Jeric bilang isang dalubhasa sa industriya ng pagkain na alam ang merkado at nagsalita ng may katiyakan. Walang malay, naantig at naakit si Claire sa kanyang mga sinabi. Nagpatuloy si Jeric, ayon sa datos na inilabas lang ni Eldoreo ngayong taon, ang industriya ng pagkain ng Eldoreo ay umabot na sa $427 bilyong, at iyon ay 9.5% na higit pa kaysa noong nakaraang taon. Sa palengke na ito, maraming fast food, pati na rin ang mataas na taba, mataas na protina na pagkain na nabanggit ko. Para sa mga taong gustong mamuhay ng mas mahusay at may mas mataas na pangangailangan para sa pagkain, ito ay walang alinlangan na hindi sapat, at ito rin ay hindi malusog. Sa makatuwid, ang natural at malusog na pagkain ang magiging trend sa hinaharap. Ito ay hindi maaaring hindi maging isang bagong punto ng pag-unlad para sa industriya ng pagkain. Ang aking mga magulang ay hindi lamang magbubukas ng restaurant sa iyong mall, ngunit bubuksan din nila ang kanilang natural at malusog na restaurant sa bawat mall sa Oak Haven,
at gagawin itong isang tunay na tatak. Nang matapos magsalita si Jeric ay hinangaan ni Claire si Jeric na para bang idolo niya ito. Puno ng pagtataka ang mga mata niya. Hindi niya inaasahan na makakapagbigay si Jeric ng ganoong insightful na opinyon sa industriya ng pagkain. Ito ay propesyonal at komprehensibo, at naglalaman ng isang malinaw na pananaw at pagpaplano. Iniligtas ni Jeric ang kanyang buhay sa tabi ng dagat at nagkaroon na siya ng magandang impresyon sa kanya. Ngayong naihayag na ni Jeric ang kanyang talento sa negosyo, mas naging interesado siya sa kanya. Sa pag-iisip ng kasunduan sa pagitan niya at ng kanyang pamilya, kung hindi niya kayang pangasiwaan ang negosyo ng mag-isa at magkaroon ng kaunting tagumpay, dapat siyang magpakasal sa isang lalaki mula sa ibang mayamang pamilya. Ngayon, tila nakahanap na siya ng pagkakataon na gumawa ng kanyang pambihirang tagumpay. Kung siya ay makikipagtulungan kay Jeric at maisulong ang natural at kalusugan na konsepto ng pagkain na ito, ayon kay Jeric, gagawin ito. Maging isang malaking merkado. Ang kanilang tagumpay ay magdadala ng napakalaking halaga ng kayamanan. Kapag nakita ng kanyang pamilya ang kanyang kakayahan, hindi lang siya ikakasal sa isang mayamang pamilya, kundi ibibigay din nila sa kanya ang lahat ng ari-arian ng pamilya Carter. Kaya naman, nagpasya si Claire at sinabi kay Jeric, "Jeric, pumapayag akong ipaupa ang tindahang iyon sa iyong mga magulang para sa kanilang restaurant." Kalmado ang ekspresyon ni Jeric na parang hindi nagulat na pumayag itong umupo sa tindahan. Ang mga pagkukulang at pag-unlad ng industriya ng pagkain na binanggit niya kay Claire, kasama ang konsepto ng natural at malusog na pamumuhay ay hindi niya sariling mga ideya, ngunit kung ano ang nakita niya sa kanyang mata ng Diyos. Sa ilang taon, sa industriya ng pagkain ng Eldoria, ang dalawang mahalagang konseptong ito ng natural at malusog na pamumuhay ay naging tanyag. Nabanggit lang niya ang mga konseptong ito ilang taon ng maaga, kaya natural, nakaramdam ng inspirasyon at pagkaintriga si Claire. Tumango si Jeric kay Claire at sinabing, "Kung gayon, pirmahan na natin ang kontrata ngayon." Kinuha ni Claire ang isang dokumento mula sa kanyang drawer at inilagay sa harap ni Jeric. Sabi niya, "Tingnan mo ang kasunduan. Tingnan mo kung may problema." Tiningnan ni Jeric ang dokumento at nagulat siya nang makitang sa pabalat ng dokumento, ang mga salitang nakasulat ay, "Shares Agreement for New Haven Group." Ito ay hindi isang kontrata sa pag-upa, ngunit isang kasunduan sa pakikipagtulungan. Tumingin si Jeric kay Claire at nalilitong nagtanong, "Ano ang ibig mong sabihin?" Kabanata 71. Tumingin si Claire kay Jeric at seryosong sinabi, "Gusto kong makipagtulungan sa iyo upang sabay na buksan ang restaurant na ito." Saglit itong pinag-isipan ni Jeric at naunawaan niya na gustong makipagtulungan sa kanya ni Cheer, dahil bilang isang businesswoman, nakakita siya ng isang business opportunity. Kinuha niya ang shares agreement ni Claire at binasa. Ang nilalaman ng kasunduan ay magtutulungan silang dalawa at bawat isa ay kukuha ng 50% ng shares ng restaurant. Okay, sabay tayong magpatakbo ng restaurant. Ibinaba ni Jeric ang kasunduan at agad na pumayag sa kahilingan ni Claire. Lumiwanag ang mukha ni Claire. Tapos pag-usapan natin ang mga detalye. Paano natin dapat pangalanan ng restaurant? Evermore Diner ang tawag dito. Pagkatapos na maging restaurant chain ang restaurant natin, tatawagan itong Evermore Group, sabi ni Jeric. Evermore Diner ang pangalang ibinigay ng kanyang mga magulang, at ito rin ang pangalan niya at ng kanyang kapatid na babae, kaya gustong panatilihin ni Jeric ang pangalang ito. Tila walang pagtutol si Claire at sinabing, "Well, ang kumpanya natin ay tatawaging Evermore Group at ang restaurant natin ay Evermore Diner." Pagkatapos ay tinanong ni Claire si Jeric kung ano ang mga pagkain, ang kanilang mga paraan ng pagluluto, at kung paano niya titiyakin ang pagiging natural at malusog na mga benepisyo ng sangkap na ginamit. Ipinakilala ni Jeric sa kanyang inihaw na manok ang sinaunang paraan ng inuming pampalakas na gawa sa mga ligaw na damo, rice noodles, mac at keso na may mga labanos, at iba pa. Na hindi lamang natural na sangkap kundi niluto rin ng malusog. Matapos marinig ang mga ito, talagang nakaramdam ng kaunting gutom si Claire. Nang magbukas ang Evermore Diner sa kanyang mall, nagpasya siyang tikman ang mga natural na pagkain na ito.
Pagkatapos ipakilala ang pagkain, iminungkahi din ni Jeric kay Claire na dapat silang bumili ng natural na berdeng sangkap ng direkta mula sa Elmwood at mag-set up ng mga espesyal na logistic upang matiyak na ang mga sangkap sa restaurant ay ganap na natural at malusog. Iyon ay dahil ang mga sangkap ang pinakamahalagang bahagi para sa Evermore Diner upang maitatag ang tatak nito. Ngunit Jeric, kung mag-set up kami ng isang espesyal na channel ng logistic at bumili ng mga sangkap ng direkta mula sa Elmwood, ang aming gastos ay tataas ng malaki. Tutol naman si Claire. Sinabi ni Jeric, sa mga unang araw, ang gastos ay maaaring mataas. Ngunit kapag ang aming mga sangay ay kumalat sa Oak Haven at sinakop ang merkado, ang malaking dami ng mga sangkap na binili ay maaaring makabawi sa gastos ng logistic. Bilang isang negosyante, naintindihan agad ni Claire. Tumango siya at sinabing, "Bueno, gagawa ako ng logistics team mula sa transport team ng mall para masigurado na natural ang mga sangkap ng aming restaurant." Ang dalawa sa kanila ay napag-usapan ng ilang iba pang mga detalye ng operasyon at nadama na wala ng mga problema. Sinabi ni Jeric kay Claire, "Ipapaubaya ko sa iyo ang pamamahala ng Evermore Diner sa hinaharap. Hindi ako sasali dyan." Pagdating sa mga operasyon sa negosyo, naramdaman ni Jeric na hindi siya kasing galing ng pamilya ng negosyo. Na kung tutuusin ay anak ni Natuklasan lamang ni Jeric ang isang pagkakataon sa negosyo sa pamamagitan ng kanyang God's Eye, samantalang si Claire ay isang presidente ng kumpanya na may pananaw at kakayahan sa negosyo. Ito ay isang bagay na hindi maihahambing ni Jeric. Kabanata 71. Malaki rin ang tiwala ni Claire. Sabi niya, "Ipaubaya mo na lang sa akin. Talagang ipupromote ko ang Evermore Diner sa buong Oak Haven, at sa hinaharap, ipupromote ko ito sa ibang bahagi ng Vane Province." Bueno, naniniwala akong magagawa mo ito, walang pagdududa si Jeric tungkol sa pangitain ni Claire. Ayon sa God's Eye ni Jeric, pagkatapos ng halos 5 taon, nakita niyang naging reyna na nga ng industriya ng restaurant si Claire. Bukod dito, nakamit niya ang walang uliran na tagumpay sa industriya ng restaurant at opisyal na dinala ang konsepto ng natural at malusog na mga produkto. Masasabing kahit na hindi nakipagtulungan si Claire kay Jeric para patakbuhin ang Evermore Diner, makalipas ang 5 taon, gagawa din siya ng natural na malusog na pagkain na restaurant sa pamamagitan ng pag-asa sa kanyang tumpak na paghatol at matalas na katalinuhan sa negosyo. Magtatagumpay siya at maging reyna ng mga restaurant. Ito rin ang pangunahing dahilan kung bakit pinili ni Jeric na makipagtulungan kay Claire. Pag-isipan mo ito. Si Jeric ay lihim na nakakuha ng malaking kalamangan. Pinirmahan ng dalawa ang kasunduan sa kooperasyon at bawat isa ay may hawak na isang kopya. Pagkatapos talakayin ang pakikipagtulungan, sinabi ni Jeric kay Claire, "Malapit ng tanghalian. Iniisip ko kung maaari kang kumain ng tanghalian kasama si Miss Carter." Sabi ni Claire, "Okay, pero may gagawin pa ako." "Sandali lang. Paano ito? Mag-focus ka muna sa trabaho mo. Babalik ako sa opisina ng business department at kakausapin ko ang aking mga magulang tungkol sa ating pagtutulungan," sabi ni Jeric. Tumango si Claire at sinabing, "Sige, pupunta ako sa business department para hanapin ka mamaya." Pagkatapos magpaalam kay Claire, pumunta si Jeric sa opisina ng business department sa ika-5 palapag. Sa opisina, inabangan ni Harlan at ng kanyang asawa ang pagbabalik ni Jeric. "Anak, paano nangyari?" tanong ni Sofia kay Jeric. Ibinigay ni Jeric ang kontrata sa kanyang kamay sa kanyang ina at sinabing, "Tingnan mo." Agad na binuksan ng kanyang mga magulang ang kasunduan at nagsimulang magbasa. Sa opisina, nakita nina Irene at Gerald ang mga salitang nagbabahagi ng kasunduan sa pabalat at alam nilang naayos na ang usapin ng tindahan. "Anak, ayon sa napagkasunduan, ang aming tindahan ay malilibre sa renta, at ang New Haven Commercial Plaza ay maglalagay din ng $400,000 na paunang puhunan." Anong nangyayari? Matapos basahin ang kasunduan, nagtatakang tinanong ni Harlan si Jeric. Nakangiting sabi ni Jeric, "Sa madaling salita, may nag-invest sa Evermore Diner natin, at ang investor ay si Vice President Miss Carter ng New Haven Commercial Plaza. Sa ganitong paraan, hindi lang natin kailangang magbayad ng rental fee,
kundi makakakuha din tayo ng startup fund na $400,000 mula kay Miss Carter. Siyempre, preliminary investment lang ito. Habang lumalaki ang aming restaurant sa isang chain, Miss Carter, mamumuhunan din ng mas maraming pera. May pagtutol ka ba? Si Harlan at ang kanyang asawa ay mukhang natuwa nang agad silang umiling. Walang pagtutol, walang pagtutol. Gayunpaman, sa kanyang pamumuhunan, si Miss Carter ay magmamay-ari din ng 50% ng shares ng Evermore Diner. Hindi lamang nila kailangan magbayad ng upa, ngunit nakakuha din sila ng $400,000 bilang isang startup fund. Wala silang tutol sa ganoong magandang bagay. Narinig ni na Irene at Gerald na sinabi ni Jeric na nag-invest si Irene ng $400,000 sa mga magulang ni Jeric para magbukas ng restaurant bukod pa sa pag-waive ng renta. Natigilan sila. Paano ito magiging posible? Nagtaka siya, paano ito posible? Alam ni Irene na ang kanyang amo, si Claire Carter, ay isang dominanteng presidente. Wala siyang pakialam sa pagkakaibigan sa negosyo. Higit pa rito, alam niya na si Claire ay isang babae sa kanyang salita at hindi madaling magbago ang kanyang isip. Ang Shop Number 10 ay ang tindahan na may pinakamagandang lokasyon sa Commercial Plaza. Nag-utos na si Claire na ang tindahang ito ay dapat na Iris Herba para sa isang branded na restaurant para makaakit ng mga customer. Ito rin ang dahilan kung bakit matagal nang walang laman ang Shop Number 10. Mas gugustuhin niyang walang laman ito kaysa gamitin sa mali. Hindi niya inaasahan na mababago ni Claire ang kanyang pag-iisip at irenta na lang ang restaurant sa mga magulang ni Jeric. Bukod pa rito, tinalikuran na niya ang renta at nag-invest din siya ng $400,000 sa isang restaurant na hindi pa nagbubukas, isang restaurant na walang nakakaalam. Hindi ito maisip ni Irene. Paano ito nagawa ni Jeric? Biglang naramdaman ni Irene na misteryoso ang Jeric na ito, na para bang may ginagawa siyang kamangha-mangha ngunit mahirap unawain. Sa oras na ito, kinuha ni Jeric ang natitirang $10,000 mula sa mesa at ibinigay ito kay Irene, na sinasabi. Tagumpay na napirmahan ang kontrata. Ang $10,000 na ito ay sa iyo rin. Gayunpaman, mabilis na ikanaway ni Irene ang kanyang kamay at sinabing, Mr. Agosta, hindi ko matatanggap. Ang paglilingkod sa iyo ay aking trabaho. Isa pa, hindi ko matatanggap ang $10,000. Kung hindi, sisisihin ako ni Miss Carter. Hindi lamang niya tinanggihan ang $10,000 mula kay Jeric, ngunit kinuha din niya ang naunang $10,000 mula sa kanyang bulsa at ibinalik ito kay Jeric. Ngayong nagbukas na ng restaurant ang mga magulang ni Jeric na may puhunan si Miss Carter, kung tinanggap niya ang pera ni Jeric, ibig sabihin ba nito ay ayaw niya sa kanyang trabaho? Kaya naman, hindi lang hindi tinanggap ni Irene ang karagdagang pera, iniluwa pa niya ang unang sum out. Nang makita ito ni Jeric, alam niya ang iniisip ni Irene. Alam din niyang kahit bigyan siya ng pera ngayon, hinding-hindi siya maglalakas loob na tanggapin iyon. Walang magawa, nasabi na lang ni Jeric, kung gayon, ililibre kita sa pagkain mamaya, okay. Mukhang flattered si Irene habang tumango at sinabing, syempre, Mr. Agosta. Siya ay bata, gwapo at mapagbigay. Isang tingin lang ang kailangan para masabi na siya ay mayaman at may kakayahan. Ang biglaang pag-imbita niya sa isang kainan ay naging dahilan ng pagbilis ng tibok ng puso ni Irene at sa pagiging single, inisip niya kung interesado ba si Jeric sa kanya. Kabanata 72. Habang tumatakbo ang imahinasyon ni Irene tungkol sa mail invitation ni Jeric, isang magandang figure ang dumating sa pintuan ng opisina ng business department at kumatok. Sana wala akong istorbohin. Si Claire ang kumakatok sa pinto. Bagamat hindi nakasara ang pinto ng opisina ng business department, ang katok ay isang pangunahing paggalang at ipinakita kung gaano kahusay si Claire bilang anak ng isang mayamang pamilya. Miss Carter. Agad na naputol si Irene sa kanyang matamis na pantasya at magalang na tinawag si Claire. Sinabi ni Jeric kay Claire, dahil nandito ka, sabay na tayong kumain. Tumango si Claire. Narinig ni Irene na inimbitahan ni Jeric si Claire sa hapunan. Noon lang niya na-realize na ang tunay na babaeng lead ay ang kanyang amo, at isa lang siyang non-essential supporting actress.
Bumalik sa isipan niya kung paano niya pinagpapantasyahan si Jeric kanina, hindi napigilan ni Irene na sana ay may maitago ang mukha niya. Napangiti si Claire nang makita ang mga magulang ni Jeric sa opisina. Pumunta siya sa harap at binati sila. Sir, Madam, kayo po ba ang mga magulang ni Jeric? Alam na ng mga magulang ni Jeric na ang maganda at eleganteng babaeng ito ay ang Vice President ng mall na si Miss Carter. Tumayo sila at nagpasalamat. Miss Carter, salamat sa pag-invest mo sa amin at pag-waive ng aming renta. Maraming salamat. Kinaweya ni Claire ang kanyang kamay at sinabing, Mr. at Mrs. Agosta, masyado kang magalang. Ang totoo, kailangan kong magpasalamat sa iyo sa paghahanap sa akin ng isang proyekto na nagkakahalaga ng pamumuhunan at may malaking potensyal. Sa gilid, napatulala si Irene. Talagang sulit ba ang pagbubukas ng restaurant? Mayroon ba itong napakalaking potensyal? Hindi maintindihan ni Irene. Matapos makipag-chat sandali sa mga magulang ni Jeric, sinabi ni Claire sa kanila, Mr. at Mrs. Agosta, maghapunan na tayo. Sobrang nagustuhan ng mga magulang ni Jeric ang maganda at magalang na babaeng presidente na ito. Mabilis silang tumango at sinabing oo. Umalis ang grupo sa opisina ng business department. Hindi nagtagal pagkalabas nila ng opisina, tumunog ang telepono ni Claire. Nilabas ni Claire ang phone niya at tinignan ang caller ID, walang ekspresyon. Kaway ng kanyang balingkinitang daliri, ibinaba niya ang tawag at nagpatuloy sa paglalakad. Gayunpaman, nang iangat niya ang kanyang paa, muling tumunog ang kanyang telepono. Inulit ni Claire ang parehong aksyon, sa pamamagitan ng pag-swipe ng kanyang daliri, ibinaba niya ang tawag. Pero mukhang persigido ang kausap. Binaba niya ang tawag, tumunog ang telepono, at binaba niya ulit. Ang mga magulang ni Jeric at si Irene ay hindi maiwasang manood habang nakanganga ang kanilang mga bibig. Bakit hindi sinagot ni Miss Carter ang tungkol sa taong ito? Tumawag. Hindi napigilan ni Jeric ang panunukso kay Claire at sinabing, kung hindi mo sasagutin ang telepono, maaaring patuloy siyang tumatawag. Kung ayaw mo talagang kausapin ang tao sa telepono, hayaan mo akong makausap siya. Bahagyang kumunat ang noo ni Claire at medyo nagalit. Sabi niya kay Jeric, sabihin mo sa kanya na huwag na akong tatawagan. Sabihin mo sa kanya na busy ako. Nang matapos siyang magsalita ay muling tumunog ang kanyang cellphone. Sinabi ni Jeric, ibigay mo sa akin. Ibinigay ni Claire ang telepono kay Jeric. Tiningnan ni Jeric ang caller ID at nalaman na ang pangalan ng tumatawag ay Housefly. I really didn't expect na may ganitong pangalan sa mundo. Hindi napigilan ni Jeric na matawa. Masungit na sabi ni Claire, dahil kasing kasuklam-suklam niya ang isang langaw, pinangalanan ko siyang. Hindi nakaimik si Jeric. Tahimik na nag-isip si Jeric, mukhang kapag kinasusuklaman ka ng isang babae, ang mga kahihinatnan ay napakaseryoso. Sinagot ni Jeric ang tawag ngunit hindi siya nagsalita. Mula sa telepono ang malambing na boses ng isang lalaki. Claire, sa wakas sinagot mo na ang tawag ko. Malapit na ang oras ng pagkain. Gusto kitang yayain na kumain ng sabay. Ano sa tingin mo? Ilang beses nang ibinaba ni Claire ang tawag, ngunit ang lalaki sa telepono ay nakakapagsalita pa rin ng mahinahon, na para bang hindi siya apektado. Lubos na hinangaan ni Jeric ang taong ito. Nahulaan niya na ang taong ito ay maaaring talagang maganda ang ugali o siya ay isang napakatalino na tao na hindi madaling ihayag ang kanyang mga emosyon at nagawang kontrolin ang kanyang mga emosyon sa isang estado kung saan hindi sila matukoy. Siyempre, hindi pa nakipag-ugnayan si Jeric sa taong ito, kaya wala siyang ideya kung saang kategorya siya kabilang. Marahan siyang umubo at sinabi sa telepono, Sir, pasensya na. Walang oras si Claire para sagutin ang telepono. At saka, huwag mo na siyang tawagan ulit. Natahimik bigla yung ibang tao. Maya-maya, nagsalita ulit siya. Ang kanyang boses ay kalmado pa rin, ngunit naglalaman ng isang pakiramdam ng awtoridad, sino ka? Bakit nasa iyo ang phone ni Claire? Gayunpaman, naririnig ni Jeric na pinipigilan ng kabilang partido ang kanyang galit, mahinang nagbabanta sa kanya. Sa kasamaang palad, si Jeric ay isang taong mahikayat gamit ang katwiran, ngunit hindi sa pamamagitan ng puwersa.
Tinatakot niya ba ako? Gusto niya bang malaman kung sino ako? Nakangiting sabi ni Jeric sa phone, boyfriend ako ni Claire. Nang hindi binibigyan ng pagkakataon ang kabilang partido na magtanong pa, agad na ibinaba ni Jeric ang tawag. Nagulat lahat ng ibang tao na naruroon. Mukhang nahanap na ni Irene ang sagot sa tanong niya. Hindi nakakagulat na mumuhunan si Miss Carter sa restaurant ng mga magulang ni Jeric at i-waive ang kanilang renta. Boyfriend pala ni Miss Carter si Jeric. Napaisip si Irene. Kumunot ang noo ni Gerald, may ibang girlfriend si Jeric. Kung gayon, ang kanyang amo, ang panganay na anak na babae ng pamilya Foster, ay magiging katulad ng kanyang asawa o kanyang may bahay. Ang mga magulang ni Jeric ay nalubog din sa kalituhan. Hindi ba kasama ni Lillian ang anak nila? Sila ay nagiging mas at higit pang mga clueless tungkol sa pag-ibig ng mga kabataan. Ibinalik ni Jeric ang telepono sa kamay ng natulala na si Claire at sinabing, "Eto, naayos ko na ito para sa iyo." Nakabawi si Claire sa kanyang pagkagulat at sumagot ng, "Ham." Sa sandaling ito, muling nagring ang kanyang telepono. Sa pagkakataong ito, mas naging mapagpasyahan si Claire at pinatay ang kanyang telepono. Maya-maya lang ay dumating na ang elevator at pumasok siya. Si Jeric, ang kanyang mga magulang, si Irene, at si Gerald ay pumasok din sa elevator sa likuran niya. Pagkasara ng elevator, bumaba ito. Gayunpaman, ang kapaligiran sa elevator ay medyo kakaiba. Walang nagsalita. Lumipat ang mga mata ni Irene sa pagitan nina Claire at Jeric. Naalala ni Claire, na nakatayo sa sulok, kung paano sumagot si Calmore sa telepono sa lalaking pinakaayaw niya, si Benjamin Palmer, ang panganay na anak ng mga Palmer, na boyfriend niya ito. Bumibilis ang tibok ng puso niya, at hindi niya magawang manatiling kalmado. Marahil ay dahil sa napakaliit ng elevator o dahil sa napakaraming tao, nakaramdam siya ng kaunting init. Nag-init ang mukha niya at bumungad sa mukha niya ang bahagyang pamumula. Ring! Sa wakas ay nakarating ang elevator sa unang palapag, at bumukas ang mga pinto nito. Nakahinga ng maluwag si Irene. Nandito na ako sa wakas. Kung hindi, mababaliw na sana ako kung nanatili ako sa silent elevator na ito. Mas matagal. Si Jeric, Claire at ang iba ay lumabas ng elevator. Pagkatapos maglakad palabas ng building. Bumalik na sa normal ang ekspresyon ni Claire. Sinabi niya kay Jeric, sa aming mall, mayroong isang restoran na naghahain ng masasarap na pagkaing vegetarian. Bakit hindi tayo kumain sa restaurant na ito? Maaari kang magpasya, sabi ni Jeric. Kaya naman, pinangunahan ni Claire si Jeric at ang iba pa patungo sa isang restaurant sa Commercial Plaza. Kabanata 73. Isang napakarilag na Rolls-Royce ang huminto sa isang parking lot sa New Haven Commercial Plaza. Isang gwapong lalaki na nakasuot ng itim na fancy suit at puting Versace shirt ang nasa telepono sa kotse. Ang lalaki ay humigit kumulang 30 taong gulang, na may matinding marka. Masasabi ng mga tao sa kanyang aura na siya ay makapangyarihan at maimpluwensya. Siya ang panganay na anak sa pamilyang Palmer, si Benjamin Paliner. At ang pamilyang Palmer ay isa sa pinakamaunlad na pamilyang may malaking impluwensya sa Oak Haven. At si Benjamin ang pinakapabor na kahalili na sinanay ng mabuti ng pamilya Palmer. Paumanhin, naka-off ang subscriber na nadial mo. Hindi mapigilan ni Benjamin na sumimangot nang marinig niya iyon. Malamig ang ekspresyon ng mukha niya dahil sa galit. Mata. Isang mapang-api at nakakatakot na aura ang sumalubong sa ibabaw ng sasakyan. Nakaupo sa leather seat sa tapat niya ang isang matandang naka-gray na tahimik ang hininga at bahagyang nakapikit ang mga mata. Kulay abo din ang kanyang buhok. Kung nandito si Jeric, makikilala niya agad ang matanda, na nagtrabaho noon sa mga Chapman, si Marlon Salazar. Mr. Palmer, hindi ba sinagot ni Miss Carter ang tawag mo? Tumingin si Marlon kay Benjamin at nagtanong. Binaba ni Benjamin ang telepono. Hindi niya ito sinagot ng diretsyo. Sa halip, sinabi niya, Mr. Salazar, kain na tayo. Tama, si Marlon ang mayordoma ni Benjamin ngayon. Oo, Mr. Palmer, sabi ni Marlon. Sinulyapan ni Benjamin ang pulang Ferrari na hindi kalayuan sa kanila at sinabi sa driver na nakaupo sa harap niya,
Marco, manatili ka rito at bantayan ang Ferrari ni Claire. Kung pupunta siya dito para magmaneho ng kotse o umalis kasama ng iba, lahat ako kaagad. Opo, sir. Sabay sagot ng driver sa harap ng sasakyan. Siya si Marco Chapman. Mula nang arestuhin ang kanyang mga magulang, naging outcast si Marco at namuhay sa kahirapan dahil sa pagbagsak ng pamilya Chapman. Ito ay pagpapahirap para sa kanya, na ipinanganak na may pilak na kutsara sa kanyang bibig, upang maranasan ang gayong kahirapan. Kaya naman, pinaasa niya ang kanyang mayayamang kaibigan. Siya ay abala sa pagtakbo para sa pera, umaasang matutulungan siya ng mga ito na muling bumangon. Gayunpaman, napagtanto niya ang hindi pagkakapare-pareho ng mga relasyon ng tao at ang mga pagbabago sa buhay. Bago ang pagbagsak ng mga Chapman, siya ang supling ng isang aristokratikong pamilya na may maraming kaibigan na nakapaligid sa kanya. Gayunpaman, ang paghina at pagbagsak ng pamilyang Chapman ay naging dahilan upang mawala sa kanya ang lahat at nawalan ng tirahan. Ang kanyang mayayamang kaibigan ay lahat ay umiwas sa kanya, hindi banggitin ang pagpapahiram sa kanya ng pera. Walang nag-alok sa kanya ng tulong. Noong nasa desperasyon si Marco, nakilala niya si Benjamin. Iniligtas niya si Marco, binigyan siya ng makakain, at hinayaan si Marco na maging tsuper. Si Marlon naman, siya ang mayordoma ni Benjamin ngayon. Hindi lang inalok ni Benjamin si Marco ng trabaho, ngunit nangako rin siyang tutulungan siyang bumangon mula sa abo. Nagpasalamat si Marco. Kanya. Itinuring ni Marco si Benjamin bilang kanyang benefactor. Bumaba sina Benjamin at Marlon sa sasakyan at naglakad patungo sa elevator sa underground car park. Sa ikalimang palapag sa Commercial Plaza, Everleigh Restaurant. Si Jeric, Claire, at ang iba ay nakaupo na sa isang mesa. Lumapit ang babaeng manager ng restaurant, na mga 30 anyos at nakasuot ng disenteng suit, at nakangiting sinabi kay Claire, "Miss Carter, ilang araw ka nang hindi pumupunta dito. Ano ang gusto mong kainin ngayon?" Bilang presidente ng Commercial Plaza, walang duda na si Claire ang pinagsilbihan ng manager ng restaurant. Kinuha ni Claire ang menu at sinabi sa babaeng manager, "Pakiusap, hayaan mo muna akong basahin ang menu." Tumango ang babaeng manager. Nang si Claire ay nagbabasa ng menu, hindi nakalimutan ng babaeng manager na batiin sina Jeric, Gerald at ang iba pa. Sabi niya, "Maligayang pagdating, Miss. Mga kaibigan ni Carter, ito ang unang pagkakataon mo dito, hindi ba?" Tumango sina Jeric at Gerald, "Oo. Maligayang pagdating. Mas gusto mo ba ang magaan o maanghang na pagkain?" Magalang na tanong ng manager. Parehong sinabi nina Jeric at Gerald, magaan na pagkain. Pagkatapos ay hiningi niya ang mga opinyon ng mga magulang ni Jeric at ni Irene. Tulad nina Gerald at Jeric, mas gusto din nila ang magagaan na pagkain. Pagkatapos, binuksan ng manager ang menu at nagsimulang magrekomenda ng mga pagkain kina Gerald at Jeric. Nang ipakilala ng manager ang mga pinggan kay Jeric at sa iba pa, dalawang lalaki ang pumasok sa bulwagan ng Everleigh Restaurant. Maligayang pagdating. Bahagyang yumuko ang dalawang waitress na nakatayo sa pintuan at binati sila. Ang mga bisitang naglalakad sa hall ng Everleigh Restaurant ay sina Benjamin at Marlon. "Ilang mesa, sir?" Magalang na tanong ng isang waitress kay Benjamin. Gayunpaman, hindi siya pinansin ni Benjamin at tumingin sa direksyon ni Claire, na nagbabasa ng menu sa tabi ni Jeric. Pagkatapos ay naglakad siya patungo kay Claire na may galit at paninibugho na kumikinang sa kanyang mga mata. Ang mga waitress ay nagulat, kakaiba ang tao. Sa rekomendasyon at pagpapakilala ng manager, nag-order sina Gerald, Jeric, at ang iba pa ng ilang pagkain. Samantala, natapos na rin basahin ni Claire ang menu at hinayaan ang manager na kunin ang kanyang order. Inilagay nila ang mga pangalan ng mga ulam sa kanyang PDA at nakipagpalitan ng ilang karaniwang pagbati kay Claire, Jeric, at sa iba pa. Tapos umalis na siya. Itinaas ni Claire ang teapot sa mesa at nagsalin ng 2 tasa ng tubig para sa mga magulang ni Jeric. Ngumiti siya at sinabing, "Mr. at Mrs. Agosta, pakikuha ng tubig." Si Claire ay nakakuha ng higit na pabor mula sa mga magulang ni Jeric ngayon. Tumango sila at sinabing,
Napakabait mo, Miss Carter. Nagkataon lang. Hindi ko inaasahan na makikita-kita dito, Claire. Maya-maya pa, sabi ng isang lalaki sa malumanay na boses. Pagkarinig pa lang ni Jeric sa boses ay alam na niyang ito ang lalaking tumawag kay Claire kanina. Tumangala siya at nakita si Benjamin, na nakasuot ng magandang suit na may kakaibang tindig. Gayunpaman, ang taong mas inaalala niya ay si Marlon, na nasa tabi ni Benjamin. Nakilala rin ni Gerald si Marlon. Bagamat natatakpan ng itim na maskara ang mukha ni Marlon nang mag-away sila noon. Kita pa rin niya sa bangis ng kanyang mga mata at sa hindi maalab niyang aura na ang lalaki ay si Marlon. Gayunpaman, hindi ito pinansin ni Gerald. Pagkatapos ng lahat, ang pamilya Chapman ay tumanggi at gumuho. Ang dahilan kung bakit nasa tabi ni Benjamin si Marlon ay nagsilbi siya ngayon sa isang bagong amo. Hanggat wala siyang gagawin para ma-provoke si Jeric, hindi siya bibigyan ni Gerald. Ito ang eksaktong iniisip ni Jeric. Kaya naman, kalmado pa rin ang ekspresyon ni Jeric nang makita si Marlon. Wala ring pakialam si Claire nang makita niya si Benjamin. Tumingin lang ito sa kanya at sinabing, "Anong meron? Mr. Palmer." Bagamat walang pakialam si Claire, pinananatili pa rin ni Benjamin ang kanyang kalmado. Nakangiti niyang sabi, "Bakit hindi mo sinasagot ang phone ko kanina? Gusto lang kitang imbitahan na kumain kasama ako." Si Claire ay sinubukang ngumiti at sinabing, "Mr. Palmer, pasensya na. Sinabi lang sa iyo ng boyfriend ko sa telepono ang dahilan. As you can see, I'm having dinner with my boyfriend and his parents. Pwede bang umalis ka na?" Kawalang interes, walang pasensya, at ayaw pa nga niyang makipag-usap ng sobra sa kanya. Ang ugali ni Claire kay Benjamin. Napako ang tingin ni Benjamin sa mukha ni Jeric at nagtanong, "Boyfriend ka ba niya?" Sinabi sa kanya ng kanyang intuition na si Jeric ang kasintahan ni Claire, hindi si Gerald. Tumango si Jeric, "Oo, boyfriend ako ni Claire." Kabanata 74. Tumingin si Benjamin kay Claire at nakangiting nagtanong, "Ito na ba ang isa pang kalasag na nakita mo sa iyong sarili?" Isang kalasag. Natarante sina Jeric, Gerald, at ang iba pa. Ano ang ibig niyang sabihin doon? Claire la. Tumawa ng malamig at sinabing, "Benjamin, hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Hindi kalasag si Jeric. Boyfriend ko siya. Kahit na kailangan ko ng kalasag, hindi ka qualified. Wala akong kahit katiting na interes sa iyo." Nagbago ang ekspresyon ni Benjamin. Makikitang pilit niyang pinipigilan ang kanyang galit. Nilabanan niya ang kanyang galit, tumingin kay Claire, tigang na sinabi, "Claire, isuko mo ang walang kabuluhang laban mo. Hindi ikaw ang nagdedesisyon ng kasal mo. Kahit anong gawin mo, hindi mo mababago ang kapalaran mo sa pagpapakasal sa akin." Hindi mo ba napagtanto ito sa kabiguan ni Brandon Wilson? Sa puntong iyon, naunawaan ni Jeric kung ano ang ibig sabihin ng kalasag na binanggit ni Benjamin. Ito ay katumbas ng isang boyfriend. Ginamit ni Christine ang parehong taktika para tanggihan si Marco. Hindi napigilan ni Jeric na matawa sa sarili, mukhang nagiging panangga ako ng bawat babae. Tawagin mo akong pinakamahusay na artista ng mga magkasintahan. Higit pa rito, masasabi niya mula sa mga salita ni Benjamin na ang kanilang mga pamilya ay nagpaplanong kumonekta sa pamamagitan ng kasal. Ang mapapangasawa na natagpuan ng pamilya Carter para kay Claire ay si Benjamin. Pero mukhang hindi nagustuhan ni Claire ang arrangement, at naiinis siya kay Benjamin. Naisip ito ni Jeric at naunawaan kung bakit binigyan ni Claire ng malamig na balikat si Benjamin. "Benjamin, nagseselos ka ba kay Brandon?" Ang pangungutya ni Benjamin ay hindi inis kay Claire bagkus ay napatawa siya, "Ikaw dapat. Kahit isang jerk na kagaya ni Brandon ay pwede kong maging boyfriend. Ang ganitong kabiguan ay dapat na nakakabigo. I also find you disappointing and pathetic. Ang dahilan ng lahat ay hindi kita gusto." Nagkibit balikat si Benjamin habang nakataas ang mga palad at nakikiramay kay Benjamin. Dumilim ang mukha ni Benjamin. Malapit na siyang sumiklab. Ramdam ng lahat ang pagsupil mula sa kanya. Nang malapit na siyang magmumok, nakakagulat na nilabanan ni Benjamin ang kanyang galit at nanimbalik ang kanyang katahimikan.
Nawala din ang tensyon. Malamig na tiningnan ni Benjamin si Claire at sinabing, "Claire, huwag kang magyabang. Balang araw, magiging babae ka at susuko sa akin. Mr. Palmer, natatakot akong masira ang iyong hiling. Si Claire ang magiging babae ko kaysa sa iyo. Hindi niya kailangang sumuko sa akin, at layawin ko siya. Call me a simple, bilang isang propesyonal na kalasag at pinakamahusay na aktor ng mga kasintahan, tiyak na hindi papayag si Jerick na ay bully ni Benjamin si Claire. Siya ay tumayo para sa kanya at dissed Benjamin. Ang mga mata ni Benjamin ay kumikislap sa galit, at hindi niya namamalayan na ikinuyom ang kanyang mga kamao. Maaaring bigyan siya ni Claire ng saloobin o kutsain. Iyon ay dahil si Claire ay anak ng isang mayamang pamilya at ang kasal ng pamilya Palmer. Siya ay magiging kanya. Asawa. Sino si Jerick? Isang insekto sa kanyang mga mata. Si Jerick ay matapang na harapin siya. Galit na galit si Benjamin. Sa pagkakataong ito, nagpakita siya ng intensyong pumatay sa halip na pigilan ang galit. Walang awa na pagpatay na layunin. Sa ilalim ng ganoong pressure, hindi man lang nabat ni Jerick ang isang talukap ng mata. Pagkatapos ng lahat, nagproseso siya ng walang kapantay na kapangyarihan. Kaya niyang tap-on si Benjamin nang hindi pinagpapawisan. Hindi na niya kailangan pang kumilos. Hindi rin mahina si Gerald. Subukan mo siya. Mr. Palmer, dinner na tayo. Hindi mo kailangang bumaba sa level niya. Ngayon pa lang ay pinaikit ni Marlon ang kanyang mga mata at nag-iisip na pinayuhan si Benjamin. Pinaalalahanan ni Marlon si Benjamin dahil inawi niya si Gerald. Alam niyang matutumbasan ng husay ni Gerald. Wala silang pakinabang kung doon sila lumaban tapos. Nakakunot ang noo, dahan-daang niluwagan ni Benjamin ang kanyang mga kamao. Sa katunayan, hindi niya dapat ipinakita ang kanyang hangarin sa pagpatay dahil kay Jerick. Ito ay isang pampublikong okasyon kung tutuusin. Masisira ang kanyang reputasyon. Bahagyang tumango si Benjamin, malamig na tumalikod, at lumabas ng restaurant kasama si Marlon. Kahit nawala na ang lalaki, nagyelo pa rin si Claire. Sa kaibuturan niya, hindi siya galit ngunit nakaramdam siya ng saya. Iyon ay dahil hindi sinasadya ni Jerick si Benjamin at tinulungan siyang ilabas ang kanyang galit. Higit pa rito, sinabi niya kay Benjamin na babae niya ito at layaw niya ito. Nakita ito ni Claire na matamis. Noon, iniligtas siya ni Jerick anuman ang kanyang kaligtasan at ipinakita ang kanyang talento sa negosyo sa opisina. Ngayon lang siya muling tumayo para sa kanya at pinrotektahan siya. Hindi napigilan ni Claire ang karisma ni Jerick. Nahulog siya kay Jerick. Maya-maya lang ay dumating ang manager ng restaurant kasama ang dalawang waitress. Nginitian ng manager sina Claire, Jerick, at ang iba pa, at sinabing, "Miss Carter, sorry kung pinaghintay kita." Pagkatapos mula sa mga kamay ng mga waitress, kinuha niya ang mga tray at inihain ang mga pinggan. Sa huli, tiningnan ng manager sina Claire, Jerick, at ang iba pa, at idinagdag, "Miss Carter, enjoy your meal." Tumango si Claire sa manager. Ngumiti ang manager at umalis. Lumingon si Claire sa mga magulang ni Jerick at hinimok sila, "Mr. at Mrs. Agosta, subukan ang mga ulam." Pagkatapos noon, kinuha niya ang mga gamit sa mesa, kumuha ng pagkain, at inilagay sa mga plato ng mga magulang ni Jerick. Pinagsilbihan niya sila tulad ng sarili niyang mga magulang. Nagulat si Irene nang makita si Claire na kumukuha ng mga pinggan para sa mga magulang ni Jerick tulad ng kanilang manugang. Ang kanilang bise-presidente ay hindi pa naging ganito kabait sa isang tao. Siya ay napakagalang tiyak dahil kay Jerick. Mukhang mahal ng kanilang bise-presidente si Jerick at gusto niya itong makasama habang buhay, kung hindi, hindi siya magkakaganito. Napatingin si Gerald kay Jerick na may paghanga. Isa pang anak na kasintahan ang idinagdag sa kanyang harem. Napaisip si Gerald at napabuntong hininga. Sunod-sunod na girlfriend ang dumating kay Jerick. Kailan niya gagawin? Meron ba? Marami pang pagkain ang inihain ng mga waitress. Si Jerick, Claire, at ang iba pa ay nagsimulang kumain ng masayang. Ang sama ng loob na dala ni Benjamin ay matagal nang nakalimutan.
Pagkatapos kumain, nagpaalam si Jeric at ang iba pa kay Claire at nagplanong bumalik. Tumawag si Claire, "Jeric, teka, may sasabihin ako sa iyo. Ihahatid na kita pauwi pagkatapos nito." Walang ideya si Jeric kung ano ang sasabihin ni Claire. Gayunpaman, inutusan niya si Gerald, "Ibalik mo muna ang mga magulang ko." Tumango si Gerald. Inutusan ni Claire si Irene, "Tingnan mo si Mr. at Mrs. Agosta sa ngalan ko." "Oo, Miss Carter," sagot ni Irene. Nakita niya ang mga magulang ni Jeric at si Gerald palabas ng restaurant. Bumalik si Jeric sa kanyang upuan, tumingin kay Claire, at nagtanong, "Claire, ano iyon?" Kabanata 75. Tumingin si Claire kay Jeric at biglang sinabi, "Salamat." Napangiti si Jeric. "Para saan?" Kumuha si Claire ng isang tasa ng kape mula sa mesa, humigop, at sinabing, "Salamat sa pagsalita para sa akin ngayon lang. Isang piraso lang ng cake. Huwag mong banggitin." Pagkatapos ay nagtanong si Jeric ng may pagtataka, "Gusto ng iyong pamilya na pakasalan mo si Benjamin?" Bakas ang lungkot sa mga mata ni Claire. Tumango siya at sinabing, "Oo. Ako ang nag-iisang anak na babae ng ikatlong henerasyon ng pamilya Carter. Kailangan kong maging responsable para sa buong pamilya, kaya gusto ng aking pamilya na pakasalan ako ng isang anak ng isang mayamang pamilya na may pantay na katayuan sa lipunan." Pagkatapos, sinabi ni Claire kay Jeric ang tungkol sa relasyon nila ni Benjamin at maging sa relasyon nila ni Brandon. Matapos makinig sa kanyang paliwanag, sa wakas ay naunawaan ni Jeric kung ano ang nangyayari. Kung tutuusin ay katulad din ito ng nahulaan niya noon. Dahil si Claire ay nag-iisang anak na babae ng pamilya Carter. Si Denton Carter at ang kanyang mga magulang ay hindi pumayag na basta-basta siya, at hindi rin sila papayag na magpakasal sa isang ordinaryong tao. Malinaw, kahit ang isang tao mula sa isang ordinaryong mayamang pamilya ay ituring na ordinaryong tao. Nais ng pamilya Carter na magpakasal si Claire sa isang mayaman at makapangyarihang pamilya. Sa makatuwid, napili ang pamilyang Palmer, ang pinakamayaman at pinakamaimpluwensyang isa. Para mahalin ang sinuman. Kung tungkol sa mga kaayusan ng pamilya, labis na tutol si Claire, kaya nagkaroon ng tensyonado na relasyon sa pamilya. Sa bandang huli, natakot ang pamilya niya na may gagawing katangahan si Claire kapag pinipilit nila siya ng sobra. Sa makatuwid, sa wakas ay nakipagkasundo sa kanya ang pamilya na kung maipapakita niya ang kanyang natatanging kakayahan sa negosyo, at balikitin ang mabigat na responsibilidad ng negosyo ng pamilya sa hinaharap, hindi na niya kailangang tanggapin ang kasal na isinaayos ng kanyang pamilya para sa kanya at mapipili niya ang taong mahal niya talaga. Pumayag naman si Claire sa kasunduan. Pagkatapos ay ibinigay ng pamilya sa kanya ang isang plaza project. Ang plaza na ito ay ang New Haven Commercial Plaza. Si Claire ay nasa posisyon ng vice-presidente sa loob ng kalahating taon. Ayon sa kasunduan, kailangan niyang taasan ang mga benta at kita ng New Haven Commercial Plaza ng 10% sa loob ng 2 taon. Kung makakamit niya ang layuning ito, tatapusin niya ang gawain ng kasunduan, at hindi na siya makokontrol ng kanyang pamilya. Kung ang kanyang kasal o ang kanyang karera, maaari niyang piliin para sa kanyang sarili. Bukod dito, makukuha niya ang buong suporta ng kanyang pamilya. Upang maabot ang 10% ng layunin ng pamilya, inilaan ni Claire ang kanyang sarili sa pagpapatakbo ng business plaza sa nakalipas na kalahating taon. Mahirap para sa kanya na mapabuti ng 10% sa dalawa. Gayunpaman, kahit na ang kanyang kakayahan sa negosyo ay namumukod-tangi at ginawa niya ang lahat, ito ay mga taon sa lalong puspos na kapaligiran ng merkado ng business plaza sa Oak Haven. Sa nakalipas na kalahating taon, tumaas din ng 1.5% ang turnover at kita ng New Haven Commercial Plaza. Ang kinalabasan na ito ay isang malaking dagok kay Claire. Upang maiwasan ang pagsasama nila ni Benjamin, hiniling pa niya kay Brandon na maging boyfriend, bilang isang kalasag. Gayunpaman, kahit na ginamit niya si Brandon bilang isang kalasag para tanggihan si Benjamin, hindi sumuko si Benjamin. Sa kabaligtaran, patuloy siyang nanggugulo sa kanya. Araw-araw siyang tinatawagan, pumupunta sa kanyang opisina,
at paulit-ulit na sinabi sa kanya na imposibleng mapataas ang turnover at kita ng 10% sa loob ng 2 taon. Bagamat tila medyo matigas si Claire, tinatakpan lang niya ang durog na puso. Matapos sabihin ang lahat ng ito, tumingin si Claire kay Jeric at sinabing, sa totoo lang, nitong mga araw na ito, iniisip ko kung paano malalampasan ang bottleneck ng pag-unlad ng commercial plaza. At saka, gusto ko rin maghanap ng bagong project sa labas ng plaza. Kaya, sa isang kahulugan, ang bagong kooperasyon tungkol sa simpleng pagkain ay isang pag-asa para sa akin. Tumango si Jeric sa kanya. Magtatagumpay ka at tiyak na aalisin mo ang kontrol ng iyong pamilya. Tumingin si Claire kay Claire at sinabing, may isang bagay na hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin sa iyo o hindi. Ano ang gusto mong sabihin? Sabihin mo lang. Nakangiting sabi ni Jeric. Sabi ni Claire, kung gayon sasabihin ko. Sinabi ko lang kay Benjamin na boyfriend kita, kaya. Parang may gustong sabihin si Claire pero natigil sa pag-iisip. Sinabi ni Jeric, gusto mo bang magpanggap akong boyfriend mo sa hinaharap? Puno ng saya ang mga mata ni Claire. Hindi niya inaasahan na malalaman ni Jeric ang ibig niyang sabihin bago niya ito sabihin. Sa kaibuturan ng kanyang puso, iniisip niya na sooner or later, gagawin niyang totoo si Jeric, isang pekeng boyfriend. Naalala nito ang kanyang pinsan na si Christine. Dahil pekeng boyfriend lang ang tingin ng kanyang pinsan kay Jeric, ituturing niya itong tunay. Tumingin si Jeric kay Claire na puno ng saya ang mga mata at nagtanong. Mayroon pa ba kayong kailangan ng tulong ko? Biglang bumalik sa katinoan si Claire at mabilis na umiling kay Jeric, hindi. Okay. Hindi na ba tayo dapat bumalik? Tanong ni Jeric. Namula si Claire at sinabing, oo. Babawi ako sayo. Pagkatapos noon, tinawagan ni Claire ang babaeng manager para ayusin ang bayarin. Inakay ng manager sina Claire at Jeric palabas ng restaurant. Sa underground parking lot, sa Rolls-Royce, malungkot ang mga mata ni Benjamin at nakakatakot ang kanyang aura. Pinipilit niya si Marco hanggang sa halos hindi na makahinga ang huli. Bakit hindi ako tinulungan ni Mr. Salazar na turuan si Jeric ng leksyon sa restaurant kanina? Nagtaas ng tingin si Benjamin, tumingin kay Marlon na nakaupo sa kabilang side. Hindi angkop para kay Benjamin na kumilos sa ganoong sitwasyon. Gayunpaman, iba si Marlon dahil si Marlon ang kanyang tao. Tungkulin niyang magturo ng leksyon sa kanyang amo. Not to mention, pinahiya ni Jeric ang amo niya. Gayunpaman, maliban sa pagkumbinsi kay Benjamin na umalis, walang ibang ginawa si Marlon, na ikinadismaya ni Benjamin. Noon, hindi dahil sa kabaitan ang dahilan kung bakit niya pinapasok si Marco. Sa halip, ito ay dahil si Marlon ay isang martial arts expert na maaari niyang gamitin. Kaya naman dinala niya si Marco, isang asong walang tirahan. Natural na alam ni Marlon kung bakit hindi nasisiyahan si Benjamin sa kanya. Tumingin siya kay Benjamin at nahihiyang sinabi, hindi ko siya sinipa dahil sayo, kasalanan ko. Gayunpaman, mayroon akong dapat iulat. Si Jeric ang pangunahing salarin sa likod ng pagkawasak ng pamilyang Chapman. Nagsalubong ang kilay ni Benjamin sa gulat. Anong sabi mo? Siya ang naging sanhi ng pagkawasak ng pamilyang Chapman. Ikinuyom ni Marlon ang kanyang mga kamao at same time na sinabi, oo, lahat ng salita ko ay totoo. Siguradong hindi ako mangangahas na magsinungaling sa iyo. Si Marco, na nakaupo sa driver's seat, ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing may galit sa kanyang mga mata, oo, tama si Marlon. Ang dahilan kung bakit ang aming Chapman family ay napunta sa isang miserableng estado ay dahil kay Jeric. Nang makita ang mga ekspresyon ni na Marco at Marlon, sa wakas ay naniwala si Benjamin sa kanila. Tumingin siya kay Marlon at sinabing, sabihin sa akin ang mga detalye kung paano naging sanhi ng pagkawasak ni Jeric ang pamilya Chapman.